Welcome to the square table! Tanan! Pa. Question. Ay siya, kuya. So, give us one word or two words na describe you this day. Yung natutunan nyo. Today. One word and two words and then you will describe it. One or two lang. Yeah, but you will describe it. Okay. Sige na. Yung pinakabata. Siya. Ako nga eh. Ayo, si cover siya. Ito yun, yung dami yung time mag-isip. Joke lang. Actually, joke lang. Two words. Yun na yun. Parang pinaka-take away ko, ganun ba ate? You should describe it. Wait lang. He's not. Ako sa done yan. Ano ba yan? He's not? Done. Hindi, ako pinaka nag-hit sa akin siguro yung... ang hirap Meron ka na? Sige, siya lang. One word, surrender. Totoo yung aspect na the hardest part is surrender. That's the hardest fight. Doon lang ako, hanggang doon lang ako. Hardest fight, hardest part. Part. Hardest Well, hardest battle. What's next? Kuya natin. Okay, our uncle. Kasi isa lang tenga niya, di ba? Isa lang tenga mo eh. Oo. So, isang takeaway lang. Isang takeaway lang. So, sa akin siguro is, paano yun? One word lang or two, Eto, gusto niyo, ba't kasi today lang? Itong ARG. Oo nga, ARG. ARG na, ibang ARG na. Ayun, takeaway ko, one word lang. Less more. Ayan na, nauna siya eh. Less more. Okay, bakit ang less more, bro? Because, yung pagiging bingi ko, less siya eh. But it's more than what God can do. Oh, gusto mo ikaw na? 5:30 pa. 5:30 pa tayo. 5:30 pa tayo. Sure kayo ha? Super. Yes. Oo. Yes. Okay, sige. So, ako naman, no. Ken Lee. Ay, kwento mo yun natin. Kenli. Ano yung story mo kay Kenli? Yeah, it's gonna be long. No, it's gonna be long. It's gonna be long, guys. So, listen to my own podcast. Charis, the joke lang. Basically, Pastor Ken, you are anointed. And yes, thank you, Lord. Hindi. Sinasabi ko na si Pastor Lee is so anointed na, bro, matagal talaga to, promise. Sige na. Okay, fine. So, basically, nag-start yun last Tuesday yun, di ba? Tuesday. Pagkagising ko, parang ang pangit lang ng feeling ko and all. Tapos, pagpunta ko kasi dito sa ARG, I was like, Lord, bakit ako yung pinapunta mo? Cause, bakit? Anong ganap ko sa buhay? Parang wala naman akong nanay na pastor, mga ganong kinds of things, or parang hindi naman ako yung president na gumagalaw sa group namin. Yung mga ganong moments na parang hindi ko sila kina-compare, guys, okay? Pero more of like, anong ambag ko? Anong matutulong ko? Like what's the point of me being here? Like, basically yun nga, ano maaambag ko? So parang, I guess, kind of doubting myself. And in the season, sa buhay ko, medyo, a typical teenager, hindi alam ano nangyayari sa buhay. So parang, ayun, ilang weeks ko na na-mention na parang ang undirected ko, monochromatic, parang wala, hindi ko maintindihan. Ganun. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa buhay ko, in short, okay? And then, nung nag-message na si Pastor, hindi. No. Nung nag-message na si Pastor Lee dun sa service, my devotion that day was Judges chapter 7. And guess what? That was his reference for that passage. So, dun parang I was like, Yeah, yes. About Gideon. Yun nga parang that day, sumakto na, for some reason, hindi ako okay, nang hindi ko alam bakit. Ganon. Tapos sumakto na yun nga, Judges chapter 7 and stuff. So I was like, boogsh, tapos less is more. Tapos parang, yung devotion ko kasi, like, parang nabitin ako. Parang feel ko, Lord, imposible na ito lang yung meaning mo sa word mo. Kumbaga, I believe na may mas malalim pa. Tapos parang, yun nga, parang at the back of my head, ganon. Tapos biglang nalaman ko na, boogsh, yun yung sinabi niya. So, Sabi niya, bugs. yeah, sabi niya, boogsh, guys. So anyways, yun nga. And then, in conclusion,
in conclusion, actually, umabot din yun ng Wednesday kasi umattend din ako ng lab niya. And like, That's the one. yeah, and bro, nakakainis ka. Okay, sige na guys, para for the sake of yours, okay. Bro, after nung after nung lab niya, guess what I did? Lumapit ako sa kanya. Okay, lumapit ako sa kanya. Yeah, so, okay, lumapit ako sa kanya at sabi ko, nakapila pa ako kasi ibang girls, ganyan. Di naman, basta, anyways, pangatlo ako. Sabi ko, hi, Pastor Ken, I'm just so blessed by what you've told. And ever since yesterday when you started preaching, actually, my devotion was your... yeah. I cried, bro! Okay, share ko lang ha. No session niya nung Tuesday, halos buong time umiiyak ako. Like, nung nag-start na yung... Sa likod kami. Nung nag-worship time na talaga, ayun, sa Here Again, na-note ko pa yung lyrics na, yun nga, you are not forsaken. Na parang, you have a reason why you're here. Na you're not just, anyone. And again, less is more. So, I parang, like, I was just invalidating myself na, yun nga, again, it's a truth na, or it's a fact na hindi talaga ako enough. It's a fact na wala akong, kumbaga, right to be here, but it's just the glory and the grace of God that I am here. So, parang, ayun, na-redirect ako, and I magnify God, and not the shipwreck. Okay, point number 2 yun, ni Pastor Ken. So, yeah. Sorry. So, yun nga, boogie. So, yun, in conclusion, less is more. Pastor Ken. Hindi wala akong sinabi niya nung umiyak ka. Okay, sorry. Di ko pa na-realize. Basically, umiyak ako, sabi ko, I'm sorry, I'm crying, I don't, sobrang kind of na-starstruck ako na, oh my gosh, nalapitan ko siya. Kasi, bro, imposible talaga na the Lord, ganon. So, anyways, yun nga, basically, sinide-hug niya naman ako, like as a comfort. Ang bait, super bait. So, May picture kayo? ayun. That's why we need to get up. Guess what? Yeah. Guess what? Wait lang ha. Noong time na yon, sabi nila, dapat nagpa-picture ka pa rin habang umiiyak ka. Ano sabihin mo? Pastor, can I take a... Siyempre, di ko na magawa at hindi ko na naisip, diba? So... Ito kanina. So kanina kasi, 'di ba, bumalik kami sa hotel. Sabihin ko ba yung reason ba't babalik sa hotel? Wag na. Personal na. Sige. Tapos, alam po na ate, nga eh. Tapos, hindi papunta na kami sa elevator. Kaming dalawa lang ni Kyla, as in walang nakapila sa elevator and all. Biglang nag-vlog ba ako nun? Hindi na ako nag-vlog nun. Bigla, nakatingin kami, bro, here comes a guy walking towards us at si Pastor Ken Leon, guys. Oh my God. Tapos kami ni Kyla parang, huy, dyan si Pastor, ganyan. Tapos sakto. Tapos nakita siya ng elevator. So kasama namin siya sa elevator, guys. Nagkausap namin siya the whole time. Baba ng elevator. Tapos pagbaba ng elevator, sabi namin, can we take a picture with you? Ha? Sa taas pala kami nagpicture. Mali ako. Sorry. Sa taas kami nagpicture, tapos nag-selfie kami with him. And then, yeah, the rest is history. So, naalala ni Pastor Ken, are you the girl who's crying yesterday? Alam nyo, sadly, hindi niya naalala. So, sinabi... In mind lang siguro. in my, Gusto ko naalala, are you the girl who's crying yesterday? I'm so sorry. And ito kasi, so di ba sabi ni Kyla na, oh, Pastor, I'm so blessed to, ganito, ganyan. Via message, ganon. Tapos sinabi ko na lang na, especially her, gumanon ako. Siyempre, nahiya naman ako, alam mo sabihin ko, do you know, she cried. She's the girl who cried, ganito, ganyan. So, Okay, buti na lang hindi. Okay, guys. Last one. Pastor Ken? Quiet. Last one, guys. Nung gabi na umiyak ako kagabi, di ba? Kahapon umiyak ako. Paggabi, ito yung pinaka-wild. Inisip ko pa magsulat ng note, tapos ibibigay ko kay Pastor Ken. ano laman ng note? Alam mo, walaan nyo, te. Ano laman ng note? Thank you. Okay. May thank you, yes. Uy, ang gano. Uy, kuya, hindi. Naisip ko, sorry, Pastor, I cried. Ganon ko siya in-overthink, guys. Sabi sa inyo, ang haba eh. Ang funny lang kasi, Gwen, di ba, pang bias mo si Pastor Kelly, di ba? Ang bias ng kapatid ko, si Pastor Bong sa CCF.
yung nagka-Tagalog. Bong Saki? Oo, yun na. May video ako na kwan. We're listening to him. Nag-video ako. Tapos sabi niya, kuya, dapat may camera sa akin. Yun yung bias ko. Yun lang yun. O, kaedad mo. Kaedad mo. Oo. Okay. Yeah, Bea. Medtech. Ay, sige, magkay ka. Ay, okay. Shout out kay Bea. Hello. Oo, sige. Ako ang haba naman. Hindi mo na kasi kakalaga. Hindi naman siguro. Siguro. Ito na lang, yung kay Pastor Ang Shung. Shung, tama ba? Basta siya, kilala niyo na yun. Oh, yun, si Pastor Ang na lang. Kasi as someone na very... parang gusto ko laging as much as possible gawin ng maayos, ganyan, gawin ng yun, ng maayos, kaya in order, ganyan, tapos kung anong nasa schedule, yun yung dapat mangyari, ganun. Parang gusto ko lahat plakado, ganyan. But of course, in the youth ministry or in life in general, hindi naman talaga mangyayari na whatever you plan, yun yung mangyayari. Maraming mga complications. So, ayun, kasi nga for me, my strength and my weakness, my strength and my weakness is my, ano sabi ko? May achievement. Ayun, my strength and my weakness is my achievements. Kasi parang very, achiever vibes, ganun. Parang gusto ko lagi na, ito, ma-reach ko yan, even sa school, ganito, ganyan, blah, blah, blah. So sa church, naturally, na-apply ko siya, ganun. But, ayun, na-remind ako doon sa part na, as a leader, di ba, iba yung vision, saka ambition, bro. Bro! Ay, sorry. Boogs, mic drop. Ayun. Sorry. Phone drop pala, phone drop. Ayun, na-remind ako na you have to be careful if what you're seeing is vision, which is it should come from the Lord, yeah. Or, is it your own ambition? So, ayun, ang ganda ng sermon ni Pastor Ang. I-replay niyo, i-replay. Do you think your wanting to be achievements, order, do you think it's for your own ba yun? Kaya sabi mo ambition yun? Like are your achievements for your own benefit or is it, yun ba kuya? Or you're trying to find the line na is it vision or ambition? Yung aspect mo ngayon, yung season mo ngayon. Yung season ko ngayon, siguro parang, parang I don't want to make the mistake na ang dami kong ginagawa, especially syempre sa youth ministry, diba, na as a leader in the youth ministry na baka akala ko this is a vision from the Lord, but it's just my ambition pala, no, na not knowing na it's my ambition. So, parang yun, na-realize ko lang din na it's very important to really go back to your secret place with the Lord, no, na confirm that vision from God. Sabi nga, vision, prayer is the birthplace of vision. So, always go back to that time, spend time reading the Bible, praying again and again about that, diba? Yun na yun. Again and again alam niyo ba yun? Alam nila! Yay! Yun na yun, guys. Tapos na, asa ka na, rin ako, ang daming sinasabi talaga. Yung kay Charlotte. Ito, related din to dyan sa achievements, si Charlotte. Kasi yun yung, guys, na-meet namin siya, in-interview. Yung girl na pregnant. Theological, something. Oo, siya. So, parang, medyo nakita ko yung sarili ko sa kanya in a way na ang dami niyang mga, di ba, mga achievements in life, chuchu ganyan. So, tinanong ko siya, paano mo po ginawa? So, syempre in English, pero Tagalog na lang kasi kwento naman. Sabi ko parang, paano niya na-deal na parang, to stay grounded, stay humble, na giving the glory to the Lord despite all her achievements, all the labels, all the quote-unquote crowns na nilalagay sa kanya, ganun. So sabi niya na, she always remembers na she's just, a jar of clay. Pero at the same time, may treasure sa loob. So whenever she feels na she's incapable, hindi siya sapat, she remembers that she has a treasure inside her, and that's Jesus. But whenever she feels like parang masyado na siyang, alam mo yun, grabe, ang galing ko or what, she remembers na she's just a jar of clay. So, yes, bro, tandaan niyo yun. Ayun na. Siguro sa
Ang moderator natin. Ayan, siguro sa akin, kasi bias ko rin si Pastor Kenley actually. Ayan, so, ang nalala ko sa diba, less is more. So, na-realize ko dun yung sinabi niya na, God can do more in your less. Yan. So, inisip ko bigla na, ano ba yung less sa akin? Ano ba yung weakness ko in my life? So, that is all about, relationship ko sa tao. Yung talaga yung weakness ko. Mabilis kasi akong, kapag mabait, ganyan, sige, go, go, go. Pero minsan pala yun, time na nagagamit na pala ako. So, na-realize ko na, kaya akong gamitin na pang, yung weakness ko, is yun yung magiging strength ko in the future. So, ayun yung pinag-pray ko kay Lord. And then, ngayong araw na to, kasi hindi naman kanina may around the circle. Tama ba? Ayan, sorry. Around the table. Oo, around the table. Yung sabi niya, sa mga kasi may tanong doon yung, anong gusto mong sabihin sa mga kabataan? Tapos sinabi niya yung, syempre, hindi naman niya maililipat niya yung mga buildings or yung mga culture, pero yung intimacy sa Panginoon is hindi. So, dapat, as an individual person, mag-dig well ka sa spiritual life mo, di ba? Kasi anything kaya niyang ibigay, like money, He can give it, yung mga leaders natin, senior leaders natin, but yung relationship mo sa Panginoon is, dapat meron ka pa rin sa Panginoon privately. Kasi di ba minsan tayo, mga youth leaders, publicly, tayo on fire, ganyan. Pero when you're alone, are you still on fire on God? Yan. So, yun yung takeaway ko this day. Ayan. So, yun. Sige, mic drop. Look at this. Ayan. Ano pa? Sige. Ano tayo? Oo. Kulang pa yan, Char. Post mo yung buong wala. Di maganda yung sinabi niya talaga. It's not just the leaders, but also the volunteers na who are wanting to have that position. But are they even, what do you call this? Prepared? Did they prepare for themselves for this position? Kasi they might look at the position as an entitlement, no? And I think we have to work that out, ourselves in towards having a relationship with Jesus muna bago yung mga kung ano yung sikat dito ginagawa natin. Kaya, may dadagdag din pala ako. Kasi diba nung time na yun ng after ni Pastor Andrew. So nung time na yun nag-call siya na kung sino yung about sa damit, yung sa yung maling damit. So nung time na yun, may na-receive ako sa Panginoon, yung ready, set, go. Wow. So, parang sinasabi sa akin ng Panginoon nung time na yun. Andun kasi ako sa time na nag-ready ako kasi nung time nung kay Pastor Amos, inisip ko yung mga, kasi ang dami nating plano ang dami nating gusto na kind of dreams, future natin. Then nung time na yun, gusto ko isurrender sa Panginoon lahat. Kasi ako yung tipong taong, I will set goals. I will set, sige ito, next year dapat, na ako, ganyan. So, dito ko nilamay na Panginoon, isurrender ko lahat sa Kanya. Kundi yung will lang ng Panginoon yung mangunguna. So, nung na-receive ko yung ready, set, go, sabi ko, sige Lord, i-ready mo na ako kasi in the next battle, kailangan ko in the Kings ata yun, kailangan mo ng as a warrior, meron kang sandata, which yung word ng Panginoon. And yung armas, yung mga susuotin mo, which dapat tama na sa susunod na battle, hindi na maling damit. So, yun. that's true. Pwede tayo magawa ng Alpha Youth Series Philippines. Di ba? Tayo yung mga call. Yeah, guys. Yes. Eto, guys. Meron ako next question. Okay. Eto, so, puro pinag-usapan natin more about, I guess, personal takeaways natin Pero, for this question, what are the takeaways that we can, I guess, share and apply in our church na, that we receive sa whole, parang ngayon palang ano sabihin kina Pastor. Starting with Kuya Yuan. Oo ikaw yung Google. Asan yung notes ko? Nandito. Check ko lang. Maghanap lang ako real quick. Wait lang, isa-stop ko muna para may border. Okay. Okay, stop ko lang dito. 1, 2, 3, go!